sa misang ito ay si Reverendo Padre Jomar A. Taroy, Parochial Vicar. Magsitayo po ang lahat.
landas, mga alita na itapusin, si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, talog sa lupa'y kapayapaan. Sinasambahan namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng awa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David, na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa amanda ko, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gangabala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat walang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon na nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan at ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan.
David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kamitang lawan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kaniyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kaniya
at maging banal at matuwid sa kaniyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kaniyang mga daraanan at ituro sa kaniyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Pakilingon po ang inyong katabi, pakingitian po at pakibati. Good evening po. Mga minamahal kong kapatid, sumapit na po tayo sa huling gabi ng simbang gabi. Nakasyam na gabi na po tayo nagsasama-sama, nagtitipon-tipon. Sinamahan natin ang mahal na Birheng Maria sa kanyang paglalakbay. Sino po ba dito ang nakakumpleto ng siyam na gabi? Pakitaas po ang kamay. Ayan. Palakpakan po natin sila, palakpakan po natin ang bawat isa. Mga minamahal kong kapatid, siyam na gabi ng paghihintay. Bawat gabi ho katumbas ng siyam na buwan ng pagbubuntis, ng pagdadalang tao, ng pagdadalang Diyos ni Maria. Siyam na buwan ding nag-intay si Elizabeth at si Zacarias. Si Zacarias hindi nakapagsalita ng siyam na buwan, napipi siya ng siyam na buwan. At tila baga habang nabubuo sa sinapupunan ni Elizabeth si Juan, nabubuo rin sa kanyang gunita at sa kanyang puso yung awit ng papuri na narinig nating inawit niya sa gabing ito. At sa unang pagkakataon na nakapagsalita si Zacarias, awit ng papuri ang namutawi sa kanyang mga labi. Tunay nga naman, mga minamahal kong kapatid, mayroon talagang biyaya sa pag-iintay. Pagkatapos ng mahabang panahon na nag-intay ang matandang mag-asawa, dumating sa piling nila si Juan Bautista. Kaya nga ho, hindi Zacarias ang ipinangalan sa isinilang na bata ni Elizabeth. Ang pangalan ng anak nila Elizabeth at ni Zacarias ay Juan. Ibig sabihin ng Juan, mabuti ang Diyos. God is gracious. Ito po yung unang biyaya na hilingin natin. Na makita ho natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kung babalikan po natin ang ating buhay, wala ho ni isang pagkakataon na hindi naging mabuti ang Diyos sa atin. Si Zacarias, sa unang pagkakataong mabuksan ang kaniyang bibig, ang unang mga salitang lumabas sa kanyang labi, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napipi si Zacarias, matagal siyang hindi nakapagsalita, pero nang bumuka lang kanyang bibig, nang bumuka ang kanyang mga labi, ang nasabi na lang niya, ang namutawi sa kanyang mga bibig, purihin ang Panginoon. Hindi panunumbat, hindi rin galit at sama ng loob sa Diyos. Kasi pwede namang siyang magreklamo kung tutuusin, pwede siyang sumumbat sa Diyos, pwedeng galit ang lumabas sa kanyang bibig, pwede niyang sabihin, Panginoon, napakabuti ko namang tao. Matuwid akong tao. Minsan lang naman akong hindi nagniwala. Minsan lang naman akong nagduda. Pero bakit naman siyam na buwan mo akong pinatahimik?
9 na buwan akong hindi nakapagsalita. Pero mga minamahal na kapatid, sa unang pagkakataon na nakapagsalita si Zacarias, awit ng papuri ang namutawi sa kanyang mga labi. Kay buti talaga ng Diyos. At ito ho yung pangalawang biyayang hihilingin natin, na anuman ho yung harapin natin sa buhay, umulan man o umaraw, anuman ang maranasan natin sa buhay na ito, ang unang mumutawi nawa sa ating mga labi at bibig ay papuri at pasasalamat sa mabuting Diyos. Matatapos ang lahat, laging mayroong pagbubukang liwayway. Laging natatapos ang matagal na paghihintay. Nito hong mga nakararaan, ang gandang pagnilayan at pagmasdan, ang pagbubukang liwayway. Napakaganda ho kapag nagbubukang liwayway. Nagpapaalam yung dilim. Nagpapakita ang liwanag. At sa pagpapaalam ho ng dilim at sa pagpapakita ng liwanag, pansinin ninyo, tumitilaok ang mga manok. Tanda ng isang bagong umaga. At napansin po ba ninyo, sa pagsisimula rin ng araw, umaawit at humuhuni ang mga ibon. Bakit ba umaawit at humuhuni ang mga ibon? Upang nang sa gayon, sabihin nila sa mga kapwa nila mga ibon, na pagtagumpayan natin ang dilim. Nakatawid tayo sa dilim, isang bagong umaga ang haharapin natin. At ito po mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng awit ng papuri ni Zacarias. Gaano man kahaba ang madilim na gabi at ang paghihintay, nagbubukang liwayway, sumisikat ang bagong umaga. Kaya sabi ni Zacarias, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Magbubukang liwayway ang araw ng kaligtasan. Kaya sa gabing ito, mga minamahal na kapatid, gaano man kadilim yung pinagdaraanan natin, gaano man kahaba ang pag-iintay natin, matatapos din. Huwag tayong susuko. Kaya ngayong gabing ito, maganda rin na balikan po natin yung mga taong bumigo sa atin. Yung bang mga taong inasahan natin. Hindi lang natin inasahan, pinagkatiwalaan natin, pero binugo tayo. Yung mga taong naging dahilan ng pagguho ng ating mga pangarap. Itaas natin sila sa Diyos at buksan natin yung ating mga puso sa paghilom na dulot ng katapatan ng Diyos. Hindi man tayo tapat sa isa't isa, ang Diyos mananatiling tapat sa kanyang pangako. Pero alalahanin din po natin yung mga pagkakataon na tayo rin ang bumigo sa ating kapwa. Yung mga taong binigo rin natin. Alalahanin ho natin yung mga taong pinagkatiwalaan tayo. Pero nabigo natin sila. Alalahanin natin yung mga taong sinaktan natin. At dahil dito, ayaw na nilang magmahal uli. Ayaw na nilang magsimulang muli. Para bagang doon na lamang sila sa malalim at mahabang dilim ng yugto ng kanilang buhay. Itaas natin sila sa Diyos. Yung mga taong nasaktan natin. Yung mga taong binigo natin. At itaas po natin sa Panginoon ang isa't isa. Upang nang sa gayon, magtiwala tayo na gaano man kahaba ang matinding gabi, laging mayroong pagbubukang liwayway. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako, sapagkat tapat ang Diyos kung umibig at mangako. Huwag tayong susuko. Matatapos ang kadiliman. Laging sisikat ang liwanag.
Huwag tayo madaling panghinaan ng loob. Meron hong isang doktor na ikinukwento niya, sabi niya, kapag ikay isang doktor, magkakahalo-halo sa alaala mo yung mga mukha ng iyong mga pasyente. Araw-araw, sabi niya, ordinaryo na lamang na may namamatay. Ordinaryo na lamang na meron kang sasabihan na may taning na ang iyong buhay o may taning na ang buhay ng kanilang minamahal. At sabi niya, pero tuwing may mamamatay, tuwing mayroong mga sasabihang kamag-anak na matatapos na ang lahat, masakit yun at mahirap sa isang doktor. Mabigat sa kalooban na sabihin ng mapangit na balita, ang hindi magandang balita. At sabi niya, isang tagpo daw na hindi niya makalilimutan, nire-revive nila yung isang bata na may cerebral palsy. Paulit-ulit daw nilang nire-revive yung bata, pero pagkatapos ng ilang sandali, ng maraming pagsubok, nag-flatline na talaga. Tapos na ang lahat. At nung nag-flatline, biglang kumaripas ng takbo yung nanay galing sa labas. At niyakap niya yung kanyang anak. Sabi nung nanay doon sa kanyang anak, sa mahigpit na yakap ng nanay, ang sabi niya, anak, pagod ka na ba? Bakit ka naman napagod? Bakit ka naman sumuko? Si nanay nga hindi napapagod. Si nanay nga hindi sumusuko. Sabi nung doktor, nung gabing iyon, paulit-ulit sa kanyang alaala, yung boses ng nanay. Bakit ka napagod? Bakit ka sumuko? Si nanay nga hindi napapagod sa'yo eh. Si nanay nga hindi sumusuko sa'yo. At sabi daw niya sa kanyang sarili, kahit mahirap, kahit nakapapagod din trabaho, ipinapangako niya, susubukan niyang hindi mapagod, susubukan niyang hindi sumuko. At ito rin mga minamahal na kapatid ang kwento ng Pasko. Nang malugmok sa kasalanan ng sangkatauhan, noong parabagang dead end na, hindi pa rin tayo sinukuan ng Diyos. Ipinadala pa niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ipinaglaban pa rin tayo ng Diyos. Kay buti kasi ng Diyos. Meron hong mga tao na ganito sa buhay natin. Sila ho yung mga tanda ng katapatan ng Diyos. Sila ho ay mga Juan. Kasi nga ang ibig sabihin ng Juan, mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. At ito rin po yung hilingin natin sa Diyos. Sa pagkatapos ng ating simbang gabi, nawa tayo rin maging Juan sa bawat isa. Mabuting balita na gaano man kahaba yung ating pag-iintay, gaano man kadilim ang ating mga gabi na pinagdaraanan, lagi nating tatandaan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Mabuti kasi ang Diyos. Panghuli ho, kapag ho daw nakakompleto ng 9 na simbang gabi o ng mga nobenaryo, maaaring humiling. Pwedeng mag-wish. Pero mga kapatid, pwede rin hong humiling kahit yung mga nakawalo lang. Kahit yung mga nakapito lang. At kahit ho yung nakaisa lang, maaaring humiling
sapagkat mabuti ang Diyos. Tatahimik po tayong sumandali. Ibubulong natin sa mabuting Diyos ang lihim na nilalaman ng ating mga puso. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng ating manunubos. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ang ating puso at diwa sa pamamagitan ng kaniyang anak, ang Emmanuel, ngayong huling araw ng ating paghahanda. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa naming iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin din nawa ng lahat ng lingkod bayan, ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas at panuntunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinawag mo na sa kamatayan at pahimlayin sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Mapagmahal naming Diyos, salina't liwanagan kaming namumuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makita nawa namin ang iyong anak na si Jesucristo bilang aming bukang liwayway, ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabika ng mahal na Birheng kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibiniyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nangagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami po dito sa kainta ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Buong pagtitiwala, tumawag tayo sa ating Amang nasa langit. Iadiya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo po kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalala, pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito sa pangunguna ng CWL, Cursilio at Legion of Mary. Gayon din ay ating pinasasalamatan ang lahat ng mga tumangkilik sa ating pamaskong handog kay Maria na sina Tess A. Parado and family, Annalisa Ola and family, Avic Alcantara, Anonymous, Mr. Eddie Santua and family, Fernando Macahis and family, Marvin Manalo and family, Orseo family, Yula Aquino, Yolanda Poblete and family, Ashira Ancheta and family, Josie Kalingasan and family, Imelda and Roel Evarle, Pantaleon and Miranda family, Nina Chanel Torres, Jake Adrian Ensano, Michael and Joanne Crespo and family, Ricky Grasso, Manny Basister family, Evelyn Buison family, Sky and Balang family, Yuma Venter, Angelita Manaos, Melissa Vito and family, Marisa and Darren Michael Olida family, Elaine Jane Quader and Tolyongco family, Alan Vilma Amarelia Sarmiento and family, Joseph Hadulco, Fraires family, Lay Joanna LJ, Umali family, Timbal family, Camille and Rusty, C and J Car Ojo and family, Ariana Chua, Kapinig family, Jeffrey Bautista and family, Villarreal and Amador family, Icaro and Umali family, Cortez and Ferreras family, Ronaldin Bayani and family, Alfonso Louis Velasco, Sam, Nancy and children, Penny Eugenio and family, Cora Roque, Raymore Dacleston, Raquel De Leon, Rosaline Macabuena and family, Tess Fernandez and family, Peralta family, Edna Luz Supremo and family, Mr. and Mrs. Pasita de Malanta and family, CWL, Anonymous, Maxim Isabel Artista and family, Cassandra Passion Boutique, at sa lahat po mga kapatid na naririto ngayon, muli maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kaniyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos.